Hi guys, magandang araw sa ating lahat. Ito po ang Gamidigs Vlog. Ang video natin ngayon, itong si Attorney Amando Berhel Ligutan. Dahil dito guys, sikat na sikat siya ngayon sa social media at ngayon dito sa Pilipinas dahil dito sa kanyang nakita natin siya bila isang private prosecutor ng House of Representatives. Dito guys, nakita natin ang kanyang galing dito sa impeachment trial ni BP Sara sa Senate. O, di ba nakita at naglatag siya ng napakaganda at napakagaling na witness at saka ebidensya tungkol dito sa trial ni BP Sara. Kaya dito guys, maraming naiinis sa kanya ng mga didilis dahil sa kanyang husay at galing sa kanyang pagprepresenta ng witness at saka nitong ebidensya dito sa impeachment trial sa unang linggo. Kaya dito guys, ito papakilala muna natin guys ang kanyang kung taga saan itong si Attorney Amando Berhel Ligutan. Dito guys, at babasahin natin ang kanyang pinagmulan muna para malaman ng ating mga kabayan na hindi na nakakaalam na taga dyan pala siya sa probinsya na yan. Dito ipapakita natin guys ang kanyang pinanggalingan at magiging proud kayo dito sa kanya na mayroon pala kayong abogado dyan na magaling. Dito guys, babasahin natin kung saan siya nagmulang probinsya. Ito. Si Attorney Amando Berhel Ligutan ay nagmula sa probinsya ng Leyte. Ay mga taga Leyte, maging proud kayo na mayroon kayong isang napakagaling na ang abogado na kasali sa history nitong impeachment trial ni BP Sara. Hindi na siya mabubura sa history ng Pilipinas. Ito. Ngunit malaking bahagi ng kanyang karera bilang abogado ay nakabase at kilala sa Cebu. Narito ang detalye ng kanyang naging edukasyon. Yan. Itong si Attorney Amando Ligutan ay nag-aral ng elementary at high school at lumaki siya sa bayan ng Cargara, Leyte. Yan guys mga taga Leyte, mga taga Cargara, taga dyan pala itong sikat ngayon na si Attorney Amando Berhel Ligutan. Dyan mga taga Cargara pala, maging proud kayo dito sa inyong abogado. Yan no. Yan. Yan. Tapos, sa kolehiyo naman guys, ay nag-aaral siya sa University of San Carlos. Yan, sa Cebu City ito guys ha. Doon niya tinapos ang kursong Bachelor of Arts in Philosophy. Tapos, kung saan siya ay nagtapos bilang cum laude. Laka, napakatalino pala itong inyong mga kababayan dyan sa Leyte na isang cum laude na nandito ngayon sa kasapi sa private prosecutor ng House of Representatives dito sa impeachment trial ni BP Sara. Tapos guys, ito naman, ang law school niya, kumuha siya ng kanyang Juris Doctor. Juris Doctor, tapos Juris Doctor degree sa University of the Philippines, UP Diliman. Sa Quezon City guys to UP Diliman College of Law sa Quezon City. Dito nagkuha ng Juris Doctor degree itong si Attorney Amando Ligutan. Yan. Ito, babasahin natin ang kanyang mga pinagmulan guys. Noong nasa UP Law pa lamang siya, naging bahagi na siya ng
elite Yupilo GSAP team na naging national champion sa 2008 National Moot Court Competition on International Humanitarian Law. Yan, kung saan kinatawan pa niya ang Pilipinas sa mga kompetisyon sa Hong Kong at France bago pa siya naging opisyal na abogado. Yan. Kaya diyan guys, ngayon ay maraming naiinis sa kanya na mga didilis. Dahil sa kanyang galing na ipinakita dito sa kanyang pagpresenta ng witness na isang NBI agent at malakas na ebidensya doon sa pagbabanta ni Bibi Sara sa Pangulo, sa First Lady at saka sa former House Speaker. Tapos dito guys, kaya pinapalabas nitong mga didilis, itong kumakalat sa social media ngayon na fake news at saka misinformation tungkol dito sa mga photocopy ng mga pera. Kasi dito, pinapalabas ng mga taong ito na ang pera daw ay pwede i-photocopy dahil sa narinig nila dito sa impeachment trial na sinabi nitong si Attorney Amando Bergel Ligutan. Ito guys ang sinabi dito sa naging sagutan ng ni Attorney Amando Ligutan at ng Dipinsa. Ito, noong July 7 ay nagkaroon ng pagtatalo sa impeachment trial dahil sa nagsumite ang prosecution o kampo ni Attorney Ligutan ng mga photocopy ng mga dokumento bilang ebidensya at nag-object itong defense lawyer. Ito guys, ito yung dahilan dyan dahil hindi raw ito original o certified true copy. Yan, ito ang naging dahilan guys dito sa mga post na to ngayon sa social media na pinapakalat nila na dahil sinabi ito ni Attorney Ligutan na ang photocopy ay kahalintulad ng original. Yan. Sa korte lang ito guys dito sa korte. Tapos ito ngayon ang pinapalabas nitong mga nagpapakalat sa social media na ang pera daw ay pwede i-photocopy para maging original. Dahil original daw, dahil sabi doon sa impeachment trial na pinagtalunan nitong si Attorney Amando Ligutan at ng defense lawyer. Kaya dito nagbabase itong mga taong to na magpakalat ng mga fake news. Isang malaking fake news at misinformation ang kumakalat ngayon sa social media. Hindi pwedeng i-photocopy ang pera para maging totoong pera. At hindi kailanman sinabi o ibig sabihin ni Attorney Amando Bergel Ligutan na pwedeng gawing legal tender ang photocopy ng pera. Yan. Kaya ito guys, maraming pinag-aawayan ngayon sa social media na itong mga taong to ay nagsasabing sa mga post nila na kailangan daw mag-photocopy sila ng maraming pera kasi dahil sinabi daw ni Attorney Ligutan na ang photocopy ay kapareho na daw ng original. Ang totoo niyan guys ay magkaiba ang ibig sabihin niyan. Kasi dito ang tinutumbok dito ni Attorney Ligutan ay sa korte. Bali or base doon sa impeachment trial na kanilang ay sinasagawa ng araw na yon. Itong mga to ibang pagkakaintindi dahil sinabing ang photocopy ay parang original na rin. Ito naman iniba nila. Mag-imprinta daw sila ng pera o ng anumang mga dokumento para kasi sinasabi daw na magiging original na ang photocopy. Yan ang maling
mga guys ay huwag niyong gagayahin yung mga pinapakalat nitong mga taong to na mag-imprinta daw ng pera kasi sinabi daw dito sa ng isang abogado na ang photocopy ay kahalintulad. Or sinabi naman ng abogado guys na ang photocopy ay kahalintulad ng original sa korte. Yan, pwede gamitin. Katulad kasi ang pinag-uusapan doon guys, yung video na ni Sara Duterte na babanta sa Pangulo, Ginang at saka former speaker. Kaya doon pumasok yung usapin na yun sa witness nila. Kaya dahil doon sa sinabi ng yung defense lawyer guys na nagsabing or nag-object na hindi raw ito original o certified true copy ang isinumit ni Atty. Ligutan guys. Kaya dito, dahil sa pag-object ng defense lawyer dahil hindi raw ito original o certified true copy, dito naman sumagot itong si Atty. Ligutan at sinabi niya na ayon sa batas, ang photocopy ay tinuturing na parang original na rin. Ang tinutukoy niya ay ang rules of evidence o batas sa ebidensya sa loob ng korte. O partikular ng ang 29 revised rules or on evidence ng Korte Suprema. Ito yung paliwanag nitong si Atty. Ligutan. O, yung abogado ito ng prosecution dyan sa impeachment trial. Yun, kaya yung sinasabing ang photocopy ng original ay magkahalintulad na rin ay para sa ebidensya lamang. Sa modernong batas ngayon, ang mga duplicate, photocopy o printout ng mga digital or dokumento ay tinatanggap na sa korte na kasing halaga ng original bilang ebidensya o batas o basta walang napatunayang hokus-pokus o manipulasyon sa original na kopya. Kasi doon guys, ang pinagtatalunan nila yung NBI ay nag-authenticate ng video na yun sa na naging witness nila sa Senate trial or impeachment trial kay BP Sara. Kaya dito guys, itong mga taong to ay nagpapakalat sa social media ng mga Xerox or mga print na mga pera kasi pinapakalat nila, sinasabi nilang pwede na daw silang mag-print dahil daw doon sa sinabi ng abogado na yun. Yan kaya guys, huwag yung gagayahin ng mga taong yan na nag-post at nanghihikayat na mag-print ng pera or anumang mga dokumento na labas sa korte or sa mga pinag-uusapan ngayon sa Senate. Kasi pag nag-print ka ng pera guys, ay labag yan sa batas at pwede kayong makulong dyan. Kaya huwag yung gagayahin niya itong mga fake news na or nagpapakalat ng mga fake news or misinformation kasi illegal yan na mag-xerox tayo ng pera ng Pilipinas. Kasi may batas dyan guys na pwede kang hulihin ng Bangko Sentral ng Pilipinas kung mag-preprint ka ng mga pera. Yan guys, kaya itong pinagtatalunan ngayon sa social media, itong mga taong to na maraming napapaniwala. Yung iba nga guys, binubuli pa itong si Atty. Ligutan kasi dahil doon sa sinabi daw niya na ang photocopy ay kahalintulad na rin ng original pagka ginamit ito bilang ebidensya sa korte. Tama yun, yung sinabi ng abogado. Kasi sa korte ang pinag-uusapan niya, hindi sa labas ng kung ano-anong mga kwento. Kasi itong mga ibang mga nagpapakalat guys, iniiba nila ang interpretasyon doon sa
trial na nangyari na ginamit itong mga salitang to na ang photocopy, pag screen recorder, magiging kalintulad dyan ng mga original pagka hindi mo siya inedit, hindi mo siya iniba. Kung anong nandoon na video ay screenshot mo ng original at saka ganun kahaba ng mga video, anumang picture o mga photos na at pag i-authenticate ito guys ay magiging ebidensya na rin ito sa korte. Pinag-uusapan kasi doon sa Senado guys ay hindi pera, kundi ang pinag-uusapan doon ay usapin sa trial ay tungkol sa mga papel na ebidensya gaya ng mga sulat, affidavit o ulat, hindi tungkol sa perang pambili ng bigas. Yan ang pinag-uusapan doon guys sa trial, mga ebidensya yun guys. Kaya binabali ng mga ito ang pinag-usapan doon o yung ebidensya na tungkol sa photocopy. Kaya ito guys, pinapakalat ngayon, nagbabiral sa social media itong mga mali. At nakikita natin sa mga comment nila guys, ay maraming mga naniniwala doon sa nagpapakalat na yun doon kasi naglalagay sila ng screenshot ng pera tapos lalagyan nila ng title na ang pera daw ay pwede na i-photocopy dahil sinabi daw ni Atty. Ligotan na ang photocopy ay pwede nang maging original. Oh. Mali ang kanilang pinapakalat ng mga taong to sa post nila. Dahil hindi naman yung perang pinag-uusapan doon sa impeachment trial doon sa witness Ang pinag-uusapan doon yung video. Oo, yung video na sa pagbabantan ni Bibi Sara doon kay PBBM. Yun ang pinag-uusapan din doon hindi yung anumang salapi na sinasabi na ang photocopy ay pwedeng maging kahalintulad ng original na kopya. Hindi pwede i-photocopy ang pera. Ang batas sa ebidensya sa korte ay magkaiba sa batas ng pananalapi ng Pilipinas. Ito. Kung susundin mo ang mga nagbibiro o nagpapakalat ng fake news dito sa mga platform na to, na ipotocopy ang pera, pwede kang makulong. Ayan. Posible dito sa mga nagpapakalat ng mga fake news kasi ipinopotocopy nila ang pera or sinisirox nila tapos ipopost nila ay pwede silang makulong dyan. Kaya huwag tayong gagaya sa mga yan na magpo-post tayo ng mga Xerox copy. Ang pera ay may legal tender. Gaya ng napag-usapan natin, ang pera ay opisyal na dokumento ng halaga na nanggagaling lamang sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang photocopy ay walang perma, walang totoong security, feature, watermark, security trade, at walang otoridad mula sa gobyerno para gamiting pambayad. Yan, yung mga photocopy na yan guys, ay hindi yan pwede ipambili. Kagaya nitong mga ginagawa ng mga taong to na mga nagpo-post na pinapaniwala nilang kanilang mga supporter na mag-photocopy na lang daw sila para kasi sinabi daw na ang photocopy ay original na daw. Yun ang mga pinapakalat nitong mga taong to. Bahala na dyan ang mga otoridad kung anong gagawin nila dyan sa mga nagpapakalat ng mga fake news na yan. Yan may babala ang batas guys. Babala ng batas, ang sino mang nahuling nag-print, nag-photocopy o nag-circulate ng mga kopya o kahawig ng perang Pilipino ay pwedeng parusahan ng pagkakakulong ng 5 hanggang 10 taon. Di ba? Itong mga nagpo-photocopy ng mga pera
ng pera ng Pilipinas. Yan. Kasi may batas tayo dyan, guys. So, ito ang pinagtripan nitong mga vlogger, guys, eh. Yan, no? Pinagtripan lang ng mga vlogger at troll ang clip ni Atty. Ligutan para gumawa ng nakakalitong content. Ito, guys, ang mga nakakalitong content. Kaya kung may makita kang nagbabayad gamit ang photocopy ng bill at nagdahilan ng sabi ni Atty. Ligutan, piki yan. Yan. At baka kaso ng counterfeiting o pamimiki ng pera ang kahantungan niyan. Oh, di ba? Ang laki ng pagkakakulong 5 taon hanggang 10 taon. Depende pa yan kung may mga babayaran ka pa. O, di ba? Oh, 5 taon, nag-photocopy ka lang, nakulong ka ng 10 taon, ay, napaka laking pagsisisi yun. Dahil lang dito sa nangyayaring pag-idol-idol ninyo sa inyong mga politiko. Ayan. Marami na nakukulong, guys. Dahil lang dyan sa pag-idol-idol ng mga politiko nila, ay siniseryoso nila ang kanilang mga sarili dyan sa politika na yan. Kaya tayong mga hindi naman tayong mga kaanib dyan sa mga kulto na yan, ay huwag tayong magpapadala sa mga nangyayaring sa politika kasi baka yan pang ating ikapahamak. Tayo, sumusuporta tayo sa kanila, samantala hindi naman tayo nila kakilala. Kaya huwag tayong gagawa ng anumang mga hakbang na ikakasira natin. Yan, guys, kasi marami ngayon nakikita ko sa mga social media, yan ang pinapakalat na sinishare pa talaga nila yung mga post na yan na ang nagpo-photocopy sila ng pera tapos sasabihin nila na mag-photocopy na lang daw ng pera kasi sinabi daw doon nakita lang nila yun, guys, doon sa hearing or doon sa trial sa Senate na sa sinabi nitong ni Atty. Ligutan na ang photocopy ay kahalintulad na rin ng original. Yan. Kasi di ba tinatanggap na ito yung mga photocopy na ebidensya dito sa korte. Ngayon, oo. Kahit naman, guys, yung mga permit, pwede naman natin i-xerox yan eh. Tapos yung xerox, yan natin i-display natin. Yung original, pwede naman natin yan itago lang. Oo, valid naman yan ngayon na ang mga photocopy ay pwede nating i-display. O, kahit nga maglalakad tayo ng permit, guys, ang xerox lang ang sinusumitin natin o pinapakita sa kanila, valid naman yun, hindi na kinukuha ang original na permit. Alam ba, mga business permit. Ipapakita natin doon sa pag nag-renew tayo, pwede na lang yung xerox copy ang ating i-submit kung hihingi sila ng kopya. Ayan. Kaya dito, guys, ito, iniiba nila yung pangyayari. Hindi naman ang pinag-uusapan doon ay ang pera. Ang pinag-uusapan doon ay ang sa video or sa mga photocopy o yung mga papel, yung mga ebidensya. Doon lang yun sa korte, guys, Kaya huwag tayong mga kababayan na gagaya din sa mga pinagagagawa nila na pinapakalat nila. Sabi nila, nag-print tayo ng pera dahil sinabi daw ni attorney na ang photocopy ay kapareho na daw ng original. Doon yun sa korte, guys, as parang para sa ebidensya, hindi doon sa pera. Ang layo naman ng sinasabi nitong mga nagpo-post na to na wala naman ang usapan doon ng pera na photocopy. Ang pinag-usapan doon yung ebidensya na mga pag-authenticate doon sa video na yun. Oo. Kaya mag-iingat tayo dito sa mga nakikita natin sa social media, guys. Lalo na itong mga fake news. Huwag na huwag tayong mag-share. Kasi oras na mag-share ka sa mga video na yan, sa mga post na yan, ay magiging kapareho din ang parusa mo. Halimbawa, parusahan yung mga
nag-post na yan, yung mga nag-share, posible din ay maparusahan ng katulad doon sa nag-post. Kaya tayong mga tao guys, na wag tayong magpapaniwala dito sa mga post sa social media kasi karamihan dyan ay mga fake news or mga misinformation ang ginagawa. Di ba? Magtiwala tayo dito sa gobyerno kung anong sa mga pahayagan, sa mga lehitimong mga pahayagan guys ha, o sa mga lehitimong mga news outlet. Kagaya nitong mga telebisyon na nagbabalita ng pipili natin guys ha, kung sinong mga kilalang mga at totoong mga nagbabalita. Oo. Alam naman natin kung sinong mga television ng mga nagbabalita ng mga totoo. Kaya doon tayo maniniwala. Huwag tayo dito sa mga post na mga fake news or mga misinformation ng mga pinagkakakalat. Guys, hanggang dito na lang itong ating video. Mag-usisa tayo sa mga post sa social media at wag na wag tayo kagad maniniwala. Kung hindi natin mga kilala itong mga nagpo-post, ay mag-ingat tayong lahat. Kasi mahirap na pagka tayo ang mabiktima sa mga fake news or mga misinformation. Ating sisitahin or ipapaalam sa ating mga kabayan na iyan ay mga hindi dapat nating sundan.